Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Yung pulis na tita ng bata na source ng baril, DDS. Kasalanan na naman ng mga Duterte yung nangyaring shooting incident sa si Tatay Digong daw natin ang nagpasimula ng culture of violence. Panahon daw niya. Ganyan daw. Violent masyado. Kaya, yan, nangyayari sa ano. So, pati pulis, kawawang pulis, binansagang DDS. So, sino ang nagsabi? Sinong nagparatang na DDS yung titang pulis ng batang suspect? Oh. Naglabas ng pahayag bakit tinatawag pang attorney ito? Hindi na. Naglabas ng pahayag si suspended attorney Jesus Falsis, kaugnay ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa kanyang social media post, binanggit ni Falsis na ang umano'y kaugnayan ng pulis na tita ng isa sa mga sangkot sa insidente sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Ayon kay Falses, yung pulis na tita ng bata na source ng baril ay DDS. Ang payag ay bahagi sa kanyang reaksyon sa nagpapatuloy na usapin kaugnay ng Tacloban shooting na ikinasawi ng ilang estudyante at kinasugat ng iba. Wala namang inilahad na karagdagang ebidensya si Falsis upang patunayan ang naturang pahayag. Pagbigyan na lang natin, intindihin nyo na lang si Jesus Falsis kasi, di ba, 1 year yung suspension niya. Ibig sabihin, kung suspended, hindi siya tawaging abogado ngayon. Tama ba? Kasi kung na-disbar, ano na yon? Perpetual disqualification na yon. So, suspended 1 year dahil sa mga post niya na, I don't know, hindi ata magandang pakinggan o basahin. Kasi kung abogado ka, dapat may anong tawag doon? Yung professional conduct. Hindi pwedeng dada ka ng dada. Abogado ka eh. Kaya nadadamay ang mga matitinong abogado dahil sa mga ganito. Isa pa, si Larry Gadon, ganun din. Sa kanyang mga post o kanyang bunganga, masyadong masasakit yung binitawang salita. Kaya disbarred na si Larry Gadon. Ito naman, mas maswerte pa rin itong si Falsis dahil 1 year suspension. So, yan, DDS. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 54,000 ang nag-react. 46,000 ang tumatawa. 4,700 ang galit. 3,200 lang ang nag-like. So dito mo, percentage-wise, nasa ilang percent ito? Nasa 95% ang tumatawa or hindi naniniwala, galit kay Jesus Falsis. Yan ang mga kalidad ng mga pro-BBM, mga personalities. Katulad ni Hidarian, Richard Hidarian, Falsis, sino pa? Dada ng dada na hindi man magbigay ng ebidensya na DDS nga yung tita na pulis. Well, actually, minsan nahawa rin ako dun sa tita na pulis eh. Baka kinuha lang ng bata na hindi niya naipaalam. Ngayon, summarily ongoing na ang proceedings for summary dismissal doon sa tita na pulis. So wala na, damay-damay na. But then, sa gitna ng trahedya, may magandang nangyari ngayong araw na ito dahil si BP Sara natin,
may request yung pamilya ng biktima si nanay ni Chris Lawrence Pabian. Nag-request siya na kung pwede makausap lang niya through cellphone si BP Sara. Ang ginawa ng ating butihing BP Sara, nagbiyahe siya kaninang madaling araw, nagpunta sa Tacloban. Alas 5 pa lang yon. Binisita niya na yung si Plera family, yung isa sa mga biktima. Alas 5 madaling araw. Nandun na. Then by 6 o'clock, nandun na siya sa burol ni Chris Lawrence Pabian at nakausap niya ng personal yung mother ni Chris Pabian na nag-request, cellphone lang natawag. Di ba? Nakakabilib po, at least I believe na yung mga pamilya na nabisita ni BP Sara, naibsan ang lungkot. Kasi nabigyan sila ng naibsan. Ano? Nabawasan yung lungkot. Birin mo yan, bisitahin ka ng Vice President. Lalo na kung presidente. Ang tanong, kailan magbisita ang presidente? May malasakit ba siya? I don't know. Sana bisitahin din niya. Kasi to me, consider ito na national calamity o national disaster. First time na mangyari na sa loob ng paaralan na considered na safe, padala natin ating mga anak o apo para mag-aral, yun pala, yun na yung katapusan nila. Kaya nakakatuwa po ang ginawa ng ating BP Sara na nagpunta doon, laylo lang, walang dalang media, hindi siya nag-post ng kanyang sariling picture, ang nagpalabas na ng mga litrato, yung mga tao na nakakita, kumakalat na sa social media. So, doon mo makita ang tunay na pagkatao ni BP Sara. Tapos yung nagtanggal siya ng sapatos, pumasok siya sa loob ng bahay, nakapaa lang, di ba? Sign of respect yun. Tapos yung pagpapakita ng kababaang loob na parang parehas lang, ordinaryong tao lang siya na nagbisita. So, again, pagbigyan na lang natin si Jesus Palsis, didiis daw na tita na pulis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan mo og yero, mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang gitagaan namo sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud mi. Kay katong una nga among balay gilupat sa hangin. Katong nagbagyo. Nagisi-gisi og nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og niya na. Nakabalay na gyud mi. Salamat.
ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.